Oo. Ano ba yung informatics? Ano yun? Hindi kina-inform. Hindi. Walang information. Nag-angkas na kami, nakasabit kami. Bawal pala yun. Bawal pala dito sa Manila yun. Sa inyo, pwede. Pwede sa amin yun eh. Takbo kami, may dalawa kami nakasabit. Sumabit kayo. Sabit kami. Huminto yung jeep. Bawal daw. Sabi sa amin, bawal sabit. Wala Bus. kasi point guard. Walang direksyon yung bus pag walang driver. Walang Hindi driver. aandar yung team. Oo. Pag walang Walang chopper. Sino yung konduktor naman? Si Salado. May konduktor Salado. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Ay, sumuntok. Oo, yung power punch eh. Okay Sabi ko na. Oo, yun ang... Hindi, sa ano na yun. Sa lahat na Gusto mo unahin natin yun? Pwede. Oo. Pero siyempre, unahin muna natin ang credentials ng ating guest. Bahala ka na. Oo. Hindi, kasi... Paano mo i-explain na? Ito tuloy. Pwede. Wala na. Pwede na ba? Oo, pero, Wala na suspension eh. pero introduce muna natin kasi magandang usapan to kasi kung ako, ang kami ko din. Oo, kukwento ko talaga yun. Oo. Ano ba? Pero itong taong ito, itong player na guest natin ngayon na Dio, ako excited ako kasi fan din ako ng taong ito eh. Isa siyang PBA champion 2018 Governors Cup. Sa Magnolia. Oo. 5-time PBA All-Star 2017 South hanggang All-Star. 19, 2023 at 2024. PBA Defensive Player of the Year Magaling mag-steal yan eh. 2023, 3-time PBA All Defensive Team. Grabe 2017, 2021, 2023, PBA All-Rookie Team din, 2017, Matik. PBA Mr. Quality Minutes. Kasi kahit gamitin mo saglit to, may steal agad, may assist. Score. Tapos NCAA Philippines Most Improved Player 2014 at 3-time NCAA Philippines Mythical Team 2014 hanggang 2016. Walang iba kundi si The Cyclone. Power punch. Power punch. Power The punch. second the power punch. Gio Halalon. Gio. Welcome sa Balyahan. Bakit power punch? Thank you. Haymaker yan. Haymaker sa pag-invite. Hindi ko alam eh. Pero sa lahat ng mga na-guest natin na nakasama sa Gilas, palaging tinatanong, tanong nyo naman yung tungkol sa May away mga sa Australia. nagsasuggest, no? May sa comment section. Oh. Bakit di nyo tinatanong yan? Kasi wala pa po sa guest si Sergio Halalon. Siya ang magandang tanongin dito. Kasi nga. ito lang as a fan, Nanonood dala mo ka din nun kasi yung galit kasi talagang nanakit na eh. Nambubuli. Nambubuli na eh. So, sa lahat ng player doon, hindi naman natin sinasabing okay makipag-away. Pero doon sa point na nakikipag-away na, si Gio lang talaga yung nakalagdang sa pak eh. Yun ang pinakamaganda talaga yung nangyari. parang, alam mo, kung merong pambansang siko, saka pambansang kamao eh. Kumbaga parang talaga, boom, yun! Parang satisfied. No? Parang yun, buti na lang. Meron. Kasi madalas kasi ito, walang biro Parang dapis pag-away kasi ng mga player ng basketball, kita mo talaga, basketball player sila, hindi sila marunong sumapak. Minsan pa ganon. Kasi basketball nga. Basketball, minsan pasampal. Pero kay Gio, alam mo sabi ko, pang-boxing eh. pang-boxing ako sabi mo, at meron tong form, sabi ko, talagang pwede mo ba kami daluhin na round Siguro sabihin ko, naka-experience to ng boxing ng bata eh. Yung mga pinag-i-sparring ng mga matatanda. Kasi kaya. Tapos nung sinearch ko, sabi ko, sinesearch ko, Gio Halalon, ang kami na pala niya din sinapak. Yung iba ng bahan dito lang. Siguro kasama rin sa pagiging defensive player, di ba magkakainitan. Pero itong moment sa Australia, pwede mo ba kaming dalhin dito, Sa Gio? Pilipinas na yan eh. Anyway, thank you po sa pag-invite dito. Because then, syempre, una-una, ayaw ko na din talaga na pag-usapan ba? Ito, nandito na tayo. So, sorry ano pa yun eh, parang wala pang isip. Syempre, bata pa. Ilan taon ka ba nitong time nito?
24 ata. Tanda na yan? Tanda na ba yun? Hindi, pa-PBA ka na. PBA na ako. PBA na ako. PBA ka na. Bago pa ako nun. Bago pa ako nun. Tapos, yan nangyayari. Sa Australia pa lang yun eh. Nagkagulo na eh. Parang si Calvin, may sabi ni Calvin, pagbalik ng Pilipinas, babawian ko ganyan. Parang ba na tumatak lang sa utak ko. So, siguro babawi ito si Calvin. Ayun na, nung time na warm up pa lang. Tapos, nung na-practice kami, kasi tinanggal nila yung mga ng sponsor sticker. So, sabi nila, sige, pagandaan nila. So, ayun. Pagdating sa game, pagdating sa game, nagwa-warm up, pinapatid na ni Calvin. So, yung story, sabi ko, grabe ito mga to. Simula na to, nainit siguro to. Ayun naman, just, pag-start ng game, wala pa. Natambakan yung Pilipinas. Wala hindi kaya kasi grabe yung Golding grabe yung kamay, hindi talaga ma-stop kasi kahit anong depensa, galing ng Australia noon na time. So noon nagkagulo, naunahan si Pugoy, tapos wala na, watak-watak na yun nasa bench lang ako noon tapos naka-t-shirt lang na Pilipinas kasi reserve ako noon na time. Wala na, kagulo na, nakagulat ako. Siyempre, yung bata, parang akong naisip ko, nasa kalye na ako, parang nasa kalye na ako. Kasi doon sa probinsya namin, ganun Ganun, nasa kalye ka na. So, wala na, watak-watak na Dapat yung bala ko, yung sumapa kay Pugoy, yun yung anuhin ko, habulin ko sana. Nasa likod na ako, hindi na bumalik, nasa half court na. So, si Lido nun nasapa ko. Basta yung nasapa ko, tapos nakita ko siya, bumalik siya, umikot siya. May gusto siyang sapakin, nag-awatan na. Doon na, timingan ko lang. Siguro, hindi kanya nahalatan na player ka. Hindi, kasi nakakap ako tapos naka-t-shirt lang Tapos yung liit ko, Coach Del. Akala ko yung audience lang to. Pero tama yun, dala ng kabataan. Emotion. Kasi syempre, merong... Kagulo na merong brotherhood. Yun, syempre, nakasama mo sa court. Saka may penalty yan pag napaway. Saka hindi ka na-suspend. Kasi maliban nila kung sino kang tambay na nandun sa kanto. Kasama. Ako yung pinaka-hit ng Na-suspend ka rin? Suspend ako. Saka may fine. Tatlo lang hindi. Si Junmar, si Norwood, at saka si Basser. Noon na time. Silang tatlo. Nasabi mo yung probinsya, yung naalala mo yung sa probinsya gano'n. Saba, gano'n, Cagayan de Oro. Kasi nung bata pa po ako, na talaga ako, na ako ng boxing. Talagang boxing din talaga. Gano'n na. Kita talaga Kahit dito sa Magnolia, yung kami daw ni Kuya Mag, kahit conditioning namin. Kasi sa kayo. Hindi, yung conditioning namin. Boxing. Kasi stamina lahat. Work din yan. Kaya pag din mo yung katawan niya, parang fighter din Ano kayang category nito? Siguro to? Lightweight ka. Lightweight. Lightweight. Gano'ng katagal ang training mo ng boxing? Lang ako noon na time, nung bata pa ako, mga 4 rounds, 3 rounds, mga ganun. Mga isang oras, mga ganun. Gano'n ka bata? Mga 10 to 12, ganun na. Sabay na to basketball, boxing? Hindi. Sabay. Hapon yung boxing. Hapon. Kasi umaga kasi yung... Di mo napaghahalo minsan, no? Nasa court ka, Gio. Hindi naman. Hindi naman. Ayun lang. Saan naging... Pinagpilian mo ba siya? Like, yung boxing sa basketball na parang nung point na magsiseryoso ka na? Nung nung 11 na ako, sineryoso ko na basketball talaga. Okay. Pero nag-start na ako, 9 years old ako nagbabasketball sa probinsya. Una yung boxing, bago yung basketball. Sabay. Sabay po. Tapos 3 yun May running pa kasi nga track and field din ako dati. So yun So ang dami mo din ginawa talaga. Dami sports. Kasi bata ka, may bimili ka anong... Pero nagseryoso ako dun sa basketball talaga. Sa boxing muna tayo Sino ang paborito mong boxer nung lumalaki ka? Ako wala pa akong tinitingala na time Kasi kumbaga nag-i-enjoy pa ako. Ano yung bata ka pa bata pa. Wala pa akong Pero nung sa basketball, wala na. Na ko na yung tatay ko kasi naglalaro interbarangay. Dumadang pa yung tatay ko. Talaga? Yun yung sabi ko, habang nanonood ako, sabi ko, gayahin ka to, ganyan. So, everyday, yun na ako. Naging habit ko na puro bola, tanghali,
galit na galit yung nanay ko kasi nga ayoko na umuwi kasi nga gusto ko mag-basketball. Basketball lang. So, papa mo palang naging instrumento mo. Oo po. Siya yung nag-ano sa akin na sama kapag may game, ganyan. Naging varsity din ba siya? Hindi, Coach Del eh. So sa interbarangay siya Sa interbarangay lang, puro barangay lang. Tapos magaling siya maglaro. Galing, kasi laro niya dos eh. Slashes, kasi malakas siya tumalon. Oo, natalo. Kahit lasing, dumadang eh. Laro nila tanghali, inuumaga. Tapos laro na siya. Sabi ko, grabe ito ah. Pag-condition talaga eh, no? Probinsya kasi walang pakialam sa ano eh. Kamusta ang laro sa CDO? Pag basketball player? Pustahan. Ice tubig lang, ice tubig. Mag-aaway pa nga eh. Physical talaga. Hindi, walang magpapatalo. So, nakahanap yung nanay ko ng away dahil sa ice tubig. Piso lang. Bibili ng ice tubig, piso. Mag-aaway pa. Magulang, nag-aaway. Magulang sa magulang. Kasi nagsasuntukan kami yung nakalaban ko eh. Suntukan kami kasi magbayad ng ice tubig. Anuhan kami, trastukan kami. Ngayon, nagsusuntukan. Yung nanay na naulit eh. Magulang na. Sabi ko, pagbata ka talaga, wala, ayaw mo patalo sa basketball eh. Nadama yun nanay. Hindi, gano'ng kalimitan eh. Pag yung may pustahan, tapos kalimitan kasi ayaw magbayad. Ayaw magbayad. Kaya yung ibang nagpupustahan, ilagay na lapag muna. Ilagay na 5 piso dyan. Tig piso bawat isa. Parang gano'n. Minsan kasi kala nila mananalo sila eh. Wala palang pera. Walang pera. Ganun. Saan nagsimula yung talagang training mo ng basketball? Doon sa CDO, meron kasing tinawag na training asset yung training po eh. Tapos doon ako nag-start kahit parang every Saturday and Sunday, yun yung training doon. So, aral ako and then work start nung 11 ako. Aral tapos work. Kasi naglilitsyon din ako dati. Yun yung trabaho ko. Tapos yun, Saturday, doon ako, naglalaro ako umaga hanggang tanghali. Start nun, 7 AM hanggang 12. So, doon. Anong work mo sa litsunan? Nag-iikot. Taga-iikot. Tapos minsan, nagtitimpla. Ganun Tagapahid din. Tagapahid. Yan, yun yung ko dati sa probinsya. Masarap ang lechon sa CDO. CDO, malasa. Parang si Poy din, no? Poy Era. May sideline din na. Sideline. Ganun yata talaga pag bata doon. Minsan, sa hirap ng buhay, Coach Del. Ganun yung namin. Kano kita mo nun? Taga isang lechon, 50 pesos. Kasi malaki na sa akin dati yun, 50. So, minsan sa isang week, nakaabot o 500. So, yun yung ko. Pag gusto mo pumatay ng baboy, abot 150 to 50. Pag pinapatay mo ba, sinasapak mo lang? Hindi, inaano namin eh. Pinapalo yung ulo eh. Para humina eh. Tapos yung leeg. So, una yung palo. Una yung palo. Hindi naman pwedeng una leeg eh, no? Hindi. Papalag yun kasi malikot yun eh. Lilikot. Hiluhin mo muna bago Nuna mo na yung buntot, no? Ba't wala na yung iba ito ah? Pabukito ko po kasi yung buntot. Buntot ng baboy. Sabi ni mama, uwi yung buntot. So, after ng lechonan, yan na, basketball seryoso na. Kasi nga, pag kinuha ako nung 11 years old ako, naging varsity na ako sa Montessori, Sacred Heart of Jesus Montessori. Elementary. Simula elementary hanggang high school. So, nilibre na ako doon lahat kasi nga varsity na ako doon. So, ako na nagde-demo doon sa program na yun na ASIT. Kumbaga, ako na yun sa harap. So, doon ako natuto lahat. Kasi nga, dahil kay Coach, Boy Dax, Dakuko eh. Siya yung doon sa CDO. Siya yung hawak ng mga player na nagtitraining. Laking tulong yun. Okay. Opo, kasi din. Yung libre na sa pag-aaral, no? Opo. Kasi nga, sa hirap ng buhay sa probinsya, private school pa yun. Yun pa yung number 1 dati na madaming estudyante. Tapos pag may inter-school, yun yung sikat eh. Sa saka probinsya. Academics, okay. Okay. Sa mga nakakalaban ng eskwela nyo, anong liga yung nilalaro nyo? Madami yung inter-school eh. Ayun, kay Jojolas de Mosa Cup, kay Boss Jolas. Tapos, Risaa, Kusaa, yung mga liga dati. Tapos,
sila Carlo Lastimosa, yung nakalaban, Ateneo kasi sila dati. Okay. Sila yung mga nakalaban namin, sila Surila. Basta madaming player doon dati na pumunta na dito sa Maynila. So nagkalaban kami doon. So doon nag-start talaga yung karera ko sa pagbabasketball. Ganda rin yung basketball sa CDO kasi ilang players ng mga Ang dami naman namin kasi nag-PBA doon. dyan Oh. Kasi minsan daming nagre-recruit doon na taga Maynila pumupunta pag may mga liga na mataas na liga na interschool. Halos minsan yung mga assistant coach na Yung mga nasa scout. galing ko nandun naging scout. Doon ka ba napasok sa Manila na college? Ako po kasi nga graduate po ako ng Sacred Heart to 16 po ako. So pinabalik pa ako ng high school kasi nga may 17 kasi maaga So bumalik ako ng Isang taon. 1 year, isang taon. Tapos nag-try out po kami dito sa Arellano, 4 kami. Taga CDO kayo. Taga Sido kami lahat. So doon na nag-start, dinala lang kami dito sa Maynila. So dalawa kami hindi nakuha, tapos yung dalawa nakuha. So yung time sa Arellano, hirap Oo. Hirap ng Paano buhay. nangyari sa inyo niyan? Dalawa kayo hindi nakuha. Anong plan B? Yung time na yun, nung nag-stay pa kami sa Arellano kasi nga nag-try out kami 1 week, Coach Del. So, nag-try out kami. Ang hirap pala pag wala kang kakilala din sa Manila. Ang hirap kasi nga, ako, for example for me, pagdating sa Manila, 300 lang yung pera ko. Akala ko kakasyahin sa, yung sa pagkain dito sa Manila. Iba pala yung iba pala Malaki Manila. gastos. Malaki pala ako kasi mataas yung dito kasi sa probinsya, kakabili ka lang tag 10 piso na ulam, ganun. So, yun, subok lang talaga ako nasubok kasi nga, yun yung din gusto ko na mapalayo ako dun sa probinsya. Sana isip ko na matulungan ko yung magulang ko. So, yun yung time na nandun na kami sa Arellano. So, excited. And pagpasok pa lang sa Arellano, paglapag pa lang ng bag, suot ka agad ng sapatos kasi nandun na sa baba yung gym No. Shooting ka agad, practice ka agad. Kasi nga, sobrang excited kasi kinabukasan, may practice umaga. Practice kami. Lalaki ng mga kapustuhan. Kasi pa ako dati. 5'5", 5'4". 17 years old ako. 17 years old. Sabi ko. Tumangkad ka pa pala, no? Tumangkad pa nga ako. Tapos dahil nandito na sa Maynila. So, ayun, yung time na yun, nung pag-try out ko, ang pagdating ko, yung mga kapustuhan namin, si Rocky Asidre, si Jan Pinto, kasi star player na sila ng time So, yun. After ng 1 week, sinabihan na kami ng dalawang kasama na hindi na kami kinuha. Wala na akong pera, yung 300 yun, hindi nagkasya sa So, yun na time, nawagan namin yung coach ko sa Cagayan, si Coach Boyd Acoco. Sinabihan niyo? Sinabihan, coach, hindi kami nakuha. Dalawa lang sila nakuha. Si Jiki Casino, coach, nag-token text yun, di ba? Na point guard, na Kaluwete. Yun yung kasabay ko sa tryout. Tapos, yun na time. Wala na akong mapupuntahan. Tapos, Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. may tumawag sa akin, kaibigan ng coach ko na si Coach Buds, tatay ni Mikey Reyes. Kasi nga head coach siya nung informatics sa Eastwood. So nakita niya pala ako naglaro NBTC kasi naglaro ako ng isang beses NBTC sa Manila So Cagayan yung dala namin. Tapos buong Maynila, tapos mga iba-ibang lugar. Bansa. Ganun yung nangyari. So, nakita niya ako. Sabi niya, sige, try out ka dito. So, sakto, nung pagsabi na hindi kami nakuha. Tapos tumawag ako sa coach ko. Tapos tumawag gabi. Try out ka daw kinabukasan doon sa informatics. Tapos pumunta ako ng informatics. Ngayon, hindi namin alam paano kami pupunta doon. Ano ba yung informatics? Ano yun? Hindi ka-inform? Hindi. Wala information. Tapos ngayon, tinuro lang sa amin. Ito, sasakyan nyo. Yung G-Liner. Tapos baba kayo IPI. Sinunod nyo lang. Yun na sinunod namin. Tapos tanong lang kami. Pagbaba namin na IPI, Coach Del. Babay namin IPI. Sakay daw kami ng jeep papunta Eastwood. Di ba, pagbaba IPI, tatabi tapos sasakay ng jeep pa Cubao.
Nag-angkas na kami, nakasabit kami. Bawal pala yun. Bawal pala dito sa Manila yun. Sa inyo, pwede. Pwede sa amin yun eh. Takbo kami, may dalawa kami nakasabit. Sumabit kayo. Sabit kami. Huminto yung jeep. Bawal daw. Sabi sa amin, bawal, sabit. Pumasok ko sorry po. Ganun. Wala kami pamasahe. Ubos yung pamasahe namin. Paano kaya ito? So ngayon, bayad kami. Kuya, ito lang po yung namin. Kulang eh. Ito lang po yung pamasahe namin. Sorry po. Wala. Sige. Pumayag. So sakto na. Yung dumating kami Club 650 kasi yung time yung doon ang yung practice eh. Kaping kami doon, try out kami. Kala namin, hindi kami makuha. Sinabihan lang kami, bumalik kayo kinabukasan. Sabi yung coach, wala na kaming pamasahe, coach. Kasi doon babalik pa kami sa Arellano eh. Kasi nga, doon kami matutulog eh. Kasi nagpaalam kami na mag-stay muna saglit. Nahanap kami ng team. So yun yung time. Binigyan kayo pamasahe? Binigyan kami. Kami, 100 kami nung... Pagkakasya nyo na naman. Kasya na naman. Sobrang sabi ko, grabe yung buhay dito sa Manila. Pag wala kang kakilala, patay ka talaga dito. Pag sumuko ka sa buhay mo, wala eh. Yung sabi ko sa sarili ko, yung pagsubok talaga. Yung sinubukan ng Panginoon na, kung lalaban ba ako, hindi ba? Yung time, nung kinabukasan, pagbalik namin sa practice, sa informatics, kinuha na kami. Tapos kinausap na kami. Tapos ito, bigyan kami namin ng dorm, ganyan. Kumuha sila ng pangtulugan namin. So, pagdating naman nung time na yun, nasa informatics na kami. Wala pa liga, summer league eh. So, Father Martins pa yung namin, yung time. Kasi nga wala pa yung naasko na liga. So, laro namin. So, kinukuha ko ng Mapua. Siguro, Ateneo lang hindi ang kumuha. Tapos kinuha ulit ako ng Arellano. Oo, kinuha ako. Sabi ko, hindi ba? Anuin ko muna to. So, siguro, itong stay muna ako sa informatics ng 2 years. Kasi bata pa ako nung Diyosdel eh. 17. Tapos 2 years. Pahinog. Ayun. Tapos sakto, nung dumating na yung liga ng Naasco, okay na. So, ganda laro mo. Ganda. Rookie of the Year. Mythical 5. So, dahan-dahan na nagbunga yung sabi ko, ito na siguro to. Pero nung time na yun na hindi pa nag-start yung Naasco, iyak din ako. Siyempre, pagsubok. Iyak kasi nga, akala ko sarap na ng buhay ko eh. Sarap na, inuubusan kami ng pera kasi nga per week namin, 500. Mahirap pagkasya yun. Mahirap. Ito na tayo, may isang araw na, wala na, zero na. Iyak ako. Ulam namin, chicharon na lang. Yung, piso na. Piso. Ginawa namin adobo. Sabi ko, patay tayo dito. Tawag ko sa mama. Uwi na ako dyan kasi nga, wala na, hirap na ng buhay dito. Tapos yung umaga namin, may Angel's Burger kasi sa daan namin, buy one take one, 32 pesos. Pagkasyahin ko, 2 yun. Umaga sa tanghali para nakaplano na. Oo, nakaplano na agad. Ang hirap ng buhay kahit mayroon kang ganitong trabaho pero wala ka kasing kakilala eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, tiis. Kasi ngayon, nung umiiyak ako, tumawa ko, coach, uwi na ako kinabukasan, pwede niyo pa bilhan ng ticket. Sinabihan ako ng coach ko, si Coach Buds, na wag. Kasi nga may plano ako sa'yo, ganyan. So, naiwala talaga ako. Sa kanya ka natinay. Stay ako. Sige po, coach. Ngayon, pinadalan kami ng buckets na chicken joy. Sarap na naman ang buhay. Kain na naman. Sabi ko, sige, hindi talaga tayo pinapabayaan ito. Sige, laban lang. Yan time. Nakaraos. Ganyan. Tapos, nag-decide na si coach, pagkatapos nung na-ask ko, nag-decide na si Coach Buds na, sige, mamili na tayo ng school. So, 1 taon lang nilaro mo? 2 taon. 2 taon pa rin. Kasi nga, isang 17 at saka isang 24 under. 17 under. Kumbaga, doon ako nag-stay. Tapos nag-decide na siya na Kasi dami nang kumuha, tumatawag na sa kanya, nag-uusap na kami. Sige coach, kung saan. Kabagsakan ko, Arellano pa rin. Arellano pa rin. Kasi sabi ko, wala ng player, yan, ganyan. Kasi nung nasa probinsya kasi ako, lagi namin pinapanood, Arellano eh. Arellano, San Beda, ganyan. Tapos halos lahat ng mga taga CDO nandun pumunta eh, sa Arellano. So, sabi ko, stay ako sa Arellano. Arellano pa rin. Kasi nga, takot din sa ballpen ba? Takot na time eh. Takot sa ballpen. Oo. Sa Arellano, natuto naman ako. Ayan. Aral tayo. Ayan, aral. Papasok lang. Papasok. Kinig lang sa mga teacher. Ganun, natuto. Isipin mo, kukuha Lasal.
anong gagawin mo? Yung time na yun, sila Almond, sila Masikip Diba? din. Masikip, yung mga ano na time. Sino bang first five niyo sa Arellano nung nakapasok ka? Si Rocky Asidre, Solweta. Kasi pag third group lang ako lagi kasi nandun pa sila Pinto nun eh. Tapos bata pa ako. So, Hanggang yun sa na time. naging ikaw na yung ano. Ako na yung natira. Tapos napalitan si Coach Koy Banal. Si Coach Koy talagang kumuha sa akin. So, napalitan ni Coach Jerry Cordillera. So, nung wala pa si Coach Jerry, aalis na talaga dapat ako sa Arellano. Magle-letran ako kasi kinukuha ako ni Coach Kaloy. So, yun na time. Sabi ko, sige, stay muna ako dito. Pagdating ni Coach Jerry, wala na. Nakuha ko yung loob ni Coach Jerry. Kung ano-ano ginagawa ko sa court. Ginagawa ko ligang labas. Tuwan-tuwa si Coach Jerry. Sabi, stay ka na dyan. At saka time na yun, kinuha ko ni Coach Jerry sa UE. Nandun pa siya, di ba, nung hindi siya nananalo. Kaya siya tinanggal. So, pumunta siya ng Arellano. So, doon siya nag-stay. Doon na rin ako nag-stay. Sabi ko, stay ako dito, Coach. Yan na time. Paano Doon na mo rin yung simula. loob ni Coach Jerry? Sabi mo na Kasi Bisaya din si Coach Jerry. So, everyday, kwentuhan kami. Tapos, sinasabihan niya ako, sige, gawin mo lang yung laro mo. So, yun, nadala ko din. Nadala ko yung mga teammate ko. So, na-involve ko na silang lahat. So, natuwa siya Point sa guard akin. Point guard. So, yun na time, kahit magsasuggest ako, sige, basta nag-communicate kasi importante yung coach siya. So, yun, kwentuhan kami dalawa lahat. As in, parang atay ko na siya na time na yun nung dumating siya eh. Sobrang namin dalawa nun. Kasi nga, ang lapit na ng loob namin dalawa. Baga, lahat, pati sa court, sige, anong gusto mo? Okay, ganyan, kasi ikaw nakakabasa niyan. Yun na time, nung dumating talaga siya, doon nag-start, parang bumulusok, tapos nung time, sa kanya, nakuha na ako ng gilas. Parang gano'n na nangyari. So, binigyan ka dire-diretso ng na. kumpiyansa ng coach Binigyan mo. nga. Siya po talaga yung nag-ano sa akin. Sa career mo sa Arellano naman, Gio, ano yung pinaka-memorable sa'yo na laban? Sa akin, yung dalawang finals ko. Kahit hindi kami nanalo. Kasi alam ko talaga hindi mananalo eh. Kasi San Beda kalaban eh. Pag Pero San Beda, lumaban. Pero pag San Beda kasi, yung time na yun, sila si Mirad, si Ola. So, Kompleto yun, no? Kompleto yun. Si Rom De La Rosa, ano gagawin mo doon? Yun yung sobrang memories ko kahit hindi ako nakapasok sa champion, kahit hindi ako naka-champion. So, yung dalawa. Pero nakapasok naman ng championship. Napasok yung championship po. Lahat ng 4 years ako nag-stay sa Arellano. Isa lang hindi ako nakapasok ng Final Four. So, yung tatlo, sunod-sunod. Yung 3 years ko, natapos ko. Okay yun. Ang pinaka-memories. So, nung college, nakakailang steal ka niyan? Pinakamababa every game, Coach Del, mga 3. Hirap yun, ha? 3 steals. So, defensive player ka na rin tayo. Ayun yung mindset ko dati. Kasi maliit kasi po ako eh. Yun yung pang ko sa nila eh. Saka ang coach mo, si Coach Jerry, defensive. Yan din sinasabi niya sa Defense akin. minister yun. Defense minister eh. Yan sinasabi niya sa akin. So, hirap maganda. yun. Mag-average ka ng 3 steals per game. Sobrang hirap. Tapos from Arellano, gumaduate ka na. Saan ang next chapter ng buhay mo as a player? Yung pag-graduate ko, Nagdilig ka pa ba? Nagdilig pa ako. Sabay yun. Yung 3 years ko, sabay yun. College, D-League, tas Gilas. Noong time kay Coach Tab. Yung kami nila, Kiefer. Yung 3 years namin. 3 years namin na kontrata na time na maglalaro sa SEA Games, Yaba. Yung time, sabay-sabay yun. Bata ka pa pala. Araw-araw, everyday, basketball eh. Yung 3 years ko, hindi na ako nakapasok ng pag-aaral eh. Pero may allowance, no? May allowance ang time. Yun ang maganda doon. Kasi yun yung kailangan namin eh. Kasi sa Arellano, maliit lang yung allowance. Di ba tulad ngayon? Tapos sa D-League, may sahod. May sahod. Tapos sa Agilas naman may allowance. Meron allowance. Okay namin. Nakakain ng chicken joy. Ka na nun. Araw-araw na chicken joy. Medyo gumagana. Oo. Yun yung time. Kamusta yung training under Coach Tab? Okay, sobrang hirap din. Sobrang hirap. Wala naman siguro madaling training. So, iba lang din yung ni Coach Tab, takbo niya sa training. No. Kasi nga, sobrang hard talaga. Ang maganda kay Coach Tab, walang star player eh. So, pantay-pantay yung lahat eh. So, yung naano ko sa kanya na, basta pag maganda laro mo, stay ka sa kanya. Yan. Basta alam mo yung rules mo. Yung maganda kay Coach Tab. Yung
Kaya din siguro sobrang gusto ko yung si Coach Teo kasi nga walang star player, walang Pantay-pantay pantay nila. lahat. As in, pantay lahat. So may question dito sa staff natin. Sino daw si bus driver? Bansag ng ano ko yun dati sa NCAA. Ikaw? Si Andre Felix nag-ano sa akin. The bus driver. Sa bus driver. Kasi nga, may one time na may laro, tapos wala ako, nagkasakit ako. So doon na nagsimula na pag wala pala si Gio, magdadala ng bus papunta Arellano, papunta sa San Juan Arena. So hindi mananalo yung team. Parang ganun yung ano ni Andre. Time. So pangalan mo yun, the bus driver. Binansag Moniker. sa akin. Moniker. Oo. Moniker. Dahil lang dun sa isang... Sa isang ano yun. Importante kasi na game yun Ano kasi yun parang mangyari, walang direction yung Wala bus. kasi point guard. Walang direction yung bus pag walang driver. Walang Hindi driver. aandar yung team. Oo. Pag walang chopper. Sino yung conductor naman? Si Salado. May conductor Salado. Salado. Yan yung time ko. Wala. So may nangolekta lang ng ticket pero di umandar yung bus. Kasi wala yung driver. Di ba meron pa inspector yung nag-check ng ticket? Sino yun? Wala. The bus driver. Tapos kinuha ka na sa Gilas. Na-time yung Coach Del. So nag-try out kami nun Nakailang gold ka sa Southeast Asia? 2 SEA Games, 2 sa... tama. Tig-dalawa. 2. Siaba tsaka Southeast Asian Games. Ano pa yun, no? Mga bata kayo. Pero kalaban nyo, mga matatanda na doon. Matatanda. Ngayon, malakas na mga malakas kalaban. na. Dati kasi, dali tambakan Ngayon, lumalaban na lahat May mga Noong time naturalized namin, na. Malamangan lang namin ng 10, maayaw na Ngayon, wala dikdikan Grabe, no? Nag-i-improve na rin yung Improve mga kalapit natin. No? Yung maganda ngayon kasi nga competition na. Tapos na Magnolia ka na. Nag-Magnolia na ako nung nagpa-drop ako noong 2016. So, special drop yun, Coach Del. Yan ang mga Gilas. So, yun na yung time. Nag-start na ako dun sa PBA 2016. Tapos All-Star. Sinabihan mo ba si Coach Jerry na Magnolia ang ano mo? Hindi pa po Kasi nga, ayaw pa nga niya ako ipa-drop. Kasi nga, meron pa ako 1 taon. Okay. Sabi ko, Coach, kailangan na ng pamilya ako. Kasi nga, andyan na nandyan na. Tapos special drop kasi. Kasi kung lalaruin ko pa yung isa, baka mamaya, di ba? Sayang yung 1 taon. So, yun yung time. Pumayag naman siya. Pero feel ko na, nagtatampo siya sa akin. Kasi nga, meron pa ako 1 taon. Pero masaya na ngayon yun sa achieve mo. Saka Pure Foods, in a way, parang Pure Foods din yung team. Di ba? Pure Foods din naman galing si Coach Jerry. Yun na time. So, kamusta naman yung Magnolia? Nung time, syempre, rookie. Excited lahat. Syempre, PBA. Kasi yung pinaka-dream sa player. So, okay naman lahat. So, sarap sa pakiramdam na naabot yun na time na pasok ko sa PBA. Kasi nga, yun yung pinaka-dream ko. Kasi nga, nung bata pa ako, hindi ko pa naiisip yun nung nag-start na ako sa high school. Yun na yung ano ko na, sana makapasok ako nito. And ganyan. So, sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, nandito pa ako. Binigyan pa rin ako ng blessing kahit ang daming ups and downs. So, laban lang sa buhay. Ganun naman yung buhay. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Sa may Panginoon ka lang. Pangahawakan tayo. Kasi yung height mo at this time, tumakad ka na rin naman from yung 5'9 na. 5'9, di ba? Dati 5'4", 5'5". Ngayon straight na. Ngayon 5'9 na. 5'9". Alala ko dito kay Gio, siya yung parang nagbalik din ng mga shorts talaga. So may ikli. Maikli. Ayun ba talaga bakit mas pinili mo yung shorts na madaling kumilos? Komportable. Sobrang magaan kasi nga parang walang nakakasabit sa tuhod mo. So yung pagpasok ko ng PBA nun, pagpasok ko sa PBA. Para maka-steal ka ng madali, no? Para mabilis ako tumakbo. Ganun yung Nalas ka ba sa dugout na may shorts mo? Hindi naman. Kasi malamang hindi ka maalas ka kasi. Nung lumipat si Jack Corpus,
Kasi parang cycling na sa kanya eh. Sobrang ikli na. Sabi ko, labanan mo na naman ako. Yun na, nag-aalaskahan na sa iba-iba na kayo ng Mas mga style maiksi pa dito. siya. Mas maikli pa. Sabi ko, nag-boxer ka na lang. Big man siya. Big man. Ang kulit ni Jack eh. Kasi nga, na-trade siya nun sa amin eh. Sabi ko, So, rookie year mo, Magnolia, sino yung mga gumabay sa'yo na veterano sa team? si Kuya Mark nung pagdating. Kuya Mark, Kuya PJ. Yan, silang dalawa nung na time. Kasi nga sa kanila ako sumasama nun. Sila nagsasabi sa akin. Sila nga nagtuturo lahat ng mga ano ko eh. Yung mga one hand. Lahat sila. Kasi nga everyday pag nakikinig ako sa nila kung anong sasabihin nila sa akin. Tapos kinabukasan, maaga ako. Hindi nila alam na nag-ensayo na ako kung ano yung sinasabi nila. Yun na, maaga ako. Kasi call time namin, mga 7. 6, nandun na ako. 1 hour, nag-ano na ako. Papawis na. Sila talaga yung lalo na sa, nung tumagal ako sa Magnolia, si Kuya Mark Baroka. Puso talaga yung one hand dun eh. Oo. Puro So, one Simon, one hand. Game shop, Game shop. Baroka. Kuya Mark. Gabi sila Puro one hand ang tira dun. Oo. Dumating pa nga yung time na walang makalusot sa inyo eh. Ikaw, Baroka, Melton. Kumbaga, Maliliit. Oo. Grabe Sa dumidensya. BJ, Oo. Time. Ako, sa laro ni Gio, fearless eh. Titira siya ng clutch. Pero may times na hindi shoot yung clutch. O kaya paano mo na-handle yung ganun, yung ma-maintain yung confidence mo after yung, kuwari, kasi minsan may mga, hindi ko lang kung tama yung alala ko, minsan may layup na, kuwari hindi na shoot, ganun crucial, ganyan, o kaya jump shot na ikaw yung kukuha. Yung paano mo na ibabalik yung confidence mo sa sarili mo. Sa akin kasi for me, nung time na sa Magnolia, nagagawa ko yung gusto ko. Pero may time talaga na minsan masushoot mo, hindi mo masushoot. But yun nga, sabi ko nga sa sarili ko, pag hindi mo masushoot, hindi para sa'yo yun. Kasi kung mashoot yun, para sa team mo, para sa pamilya, para sa nanonood. Kasi ganun yung ko mindset ko dati na competitive kasi ako eh. So competitive ako sa lahat. So sabi ko nga, pagdating sa court, binubuhos ko yung lahat ng energy ko, lahat ng makakaya ako makatulong sa team. So, ako naman, di naman ako ng kumpiyansa, basta tama lang yung ginagawa ko. Hindi ko mawala ng kumpiyansa. Kumbaga, pinapractice ko naman lahat. Ganyan. Kahit wala nakakita, basta alam ko sa sarili ko na ginagawa ko yun. Yung mga diskarte ko. Galing eh. Kasi ako, pag kay Gio, coach, pagkita mo na kailangan may shoot. Ito kasi Magnolia to eh. Magnolia ako eh. Fan ako Magnolia. Magnolia. Yan ang nakapagpabalik sa akin ng PBA manood ng live. Magnolia, Clasico. Sige, TNT na rin. TNT na rin siya. Pero ito TNT na rin kaya siya nung sinabi nila, kaya nung nag-usap kami last year, sabi niya, sana makuha si Gio. Galing yun. Kung makukuha niyo yung ngayon, di paunti-unti na ako nagiging topang giga kasi kinukuha niyo na yung mga favorite players ko sa Kasama pa kayo ng coach there. Noong last year, nag-uusap kami, sabi niya, ano bang nakitaan mo dito kay Gio na parang gusto mong maisama sa TNT, sa topang giga? Ano siya, mag-fit siya sa TNT. Yung una kong kasi gusto ko yung nag-fit agad sa team. Kumbaga, wala ka nang masyadong i-adjust. Konting turo na lang, ganyan. Tsaka nakita ko kasi to dati. Naglaro na rin yata to kay Koschot eh. Oo, sa Gilas. Gilas kaya sabi ko, madaling makaka-adjust. Tsaka yung depensa. Kasi depensa ang pinaka-importante para manalo ka ng championship. So kung may guard kang dumidepensa, malaking addition. Umpisa pa lang. Kumbaga, bugbugin mo na yung kalaban, lamugin mo na. Para pagpasok ng kakampi mo, halimbawa, sinambata, pagpasok, pagod na yung ibang mga gwardiya. Yun yung malaking bagay na nakita ko kay Gio. Yun. Tsaka laging nasa finals to eh. Sanay na. College playoffs sa Magnolia. Kano ba kaiba yung atmosphere pag finals sa regular? Kasi yun nga talaga kinukuha pag yung sanay na sa finals, napasok mo yung composure, di ba? Nandun yung composure, di na nagpapanik. Pero pag ikaw, since sanay ka na sa finals, ano yung naipapasa mo sa mga bagong players din na
Siguro, nung time kasi, lagi ako sa Magnolia, kasi ako finals appearance. So, iba pagdating sa talaga, sa mga ganyang laruan. Kasi may tinatawag kasi money time nung sa Magnolia kami, okay, sa money time ha, ganun yung usapan. So, kumbaga, bubuhos mo din talaga lahat ng sa depensa, kahit wala kang depensa, mapipilitan ka kasi nga, di mo pwede ibigay yung bonus mo dun sa kabila. Agawin nila yun Kasi sayang yun So, yung yung mindset ko, mindset ko, yun, na di pwedeng madali ka maka-score sa akin, one-on-one, ganun. So, yung pride dapat sobrang taas ka na dyan. Kasi nga, alam mo naman sa kabantayan mo na kaya mong depensahan. So, yun yung yung mindset ko for me sa pagdating sa pag-start playoffs pa lang ng quarters hanggang dun sa pinakadulo. Kasi iba talaga sa elimination tsaka sa iba yung laruan. Playoffs, tsaka finals. Maganda yung nabanggit mo yung pagiging competitive mo. Pero on the court, as a two-guard, point guard, sino yung player na masaya mong kalaban sa court nung time na yun? Nung yung time na nag-enjoy yun, ka or nahihirapan ka or yung kamatchup mo? Ako, pag ito honestly, pag kalaban TNT, si Kuya Jason. Nasa-challenge ako kasi yung bilis ni Kuya Jason noong time Dahil ko, runner ka rin, di ba? Gusto ko i-challenge kasi nga idol ko si Kuya Jason, sobrang idol ko. So, pag binabantayan ko, inaano ko talaga siya, binahasil. Sabi ko, Kuya J, defense na lang ako, gaganin ko. Sige, as in, i-hug ko na nga pag na-stop ko siya, tuwan-tuwa na ako. Sabi ko, ito na. Sabi ko, okay na to. Pero pag na-score naman ako, galit na galit ako sa sarili ko. Kasi nga, grabe si Jason noong time. Tira 3 points. Kasi minsan, naiisip ko kay Jason dati, sasaktan ko ba to? Hindi. Kasi gano'n yung pag ayaw mo alam mo yun, ayaw mo patalo, di ba? Tapos may isip mo, sobrang bait. Hindi na. Kasi basta depensa na ako. Minsan matatamaan siya. Sorry ako agad. Sorry kayo. Kasi okay lang. Ganyan. So si kay Jason yung pinaka ko. Gusto kong tuwan-tuwa ako pag TNT na pa. Basta nagkalaban TNT, pinaghahandaan ko talaga. Handaan ko. Malalaman ko yung schedule na ganito. Start ng mga 3 araw bago mag-TNT. Handang-handa na ako. Makondisyon na ako lang. Kasi kay Jason ang bilis Kasi kay Jason, mabait nga talaga yan. Bait. So sa mga ilang beses mong tinanong sa sarili mo kung sasaktan mo na, sino yung sumagot ka lang, sige na nga, sasaktan ko na to. Meron ba? Meron. Finals kami sa bubble. Si Mikey Williams. Sinaktan mo na. Mikey Williams. Inano ko talaga yung bayag. Kasi nga, di na mapigilan. 40 points Galing. Step back lahat. Ano pa yung gagawin namin dito? Wala na. Nag-usap-usap na kami. Lahat ng players. Si Calvin, daan mo dito. Ano na natin? Wala rin nangyayari. Talo pa rin. Finals yun, no? Finals yun. Ano kami nun? Laglag-tuk ka kami nun kasi lakas si Mikey. Yan yung pinaka-ano namin kasi nga hindi naman Phil-Am Pero pag naman yun, pag dito sa hindi natin sasaktan yun. Phil-Am. Tapos ang galing pa. Lahat nagagawa. Sige na, ito na. Hirap i-stop, no? Hirap i-stop. Ang bilis, step back, tumitira, ang layo pa. Layo ng 3 points yun, no? Ito nga, nung inabutan niyo itong 4 points, kasi sa kanya, festa sa kanya to. Kanya diba? Sa kanya yan. Layo ng range step backan ka pa Yun, magaling talaga. Yung prime niya yung nasa 10 siya. Ngayon, titira pa rin yun doon kung ngayon naglalaro siya. Si Mikey Williams. Kaso sa na siya, ang may-ari na sa kanya ngayon, Converge. Na. Na-trade na siya kay Jordan Heading. Tama. Sa mga years mo with Magnolia, ano yung parang memorable para sa'yo? Yung mga samahan. Samahan, isa yan. Tapos, syempre yung every moment na nananalo kayo sa finals, kasi abot kayo lagi sa finals, lahat ng mga pinagdaanan nyo sa team. So, ayun yung pinaka-ano ko dyan sa Magnolia. Kasi tagal ko kasi. 8 years. 8 years ka dyan. 8 years. Ilang years mo na-experience yung lahat. Manila Classico. Yun na nga po. So, gaano kasaya ang kalaban ng Ginebra as a Magnolia player? Isa lang ko pagdating sa ganyan. Na, basta, anuhin mo na 8 sila.
Ano yung kasama referee? Hindi naman. Tapos mag-scouting kayo kasi sabihin ako, basta break na lang yung tatlo. Basta maglaro lang tayo. Yan lang. Basta maglaro lang. Basketball lang. Paano Basketball. depensa yung first, yung tatlo? Break na nga lang eh. Lamang sa tawagan eh. Oo. Hindi kasi ganun din siguro dahil sa parang kalaban mo lahat talaga pag kalaban mo Ginebra kasi pag nandun sa court Nadadala ng nadadala ng crowd yung referee. Hindi namin Kaya kaya. yan yung namin na ayaan mo na ba? Kahit mapansinin natin yung crowd. Oo. Nandyan lang naman sa labas eh. Basta yung sa loob. Tayo. Yun yung dati. Pag Alam mo- semis. Ginebra. Ito, blurred na naman. Pag anong tawag, sige. Dire-diretso lang. Ganun. Yung mga fans ng Ginebra ba may sinigaw na sila sa iyo na masakit? Wala pa naman Wala. na naririnig na time. Kasi wala. Kasi kay Poy, di ba, Yeah. iyakin ng sakit. Okay. Wala pa Ang mahirap kasi pagkalaban ng Ginebra tapos Magnolia fan ka, minsan na overpower ng Ginebra fans talaga kayo lahat. Kahit sino kahit TNT, maraming fans. Pero pagdating sa live, mas marami talaga yung Ginebra sa loob. Sa kanila talaga Minsan, lahat. mapapasigaw ka na rin ng Ginebra eh. Kasi Ginebra. napapalibutan ka na. Ang hirap mag-cheer pag nakakashoot na sila. Kasi sa mga natingin ng mga Kukuyogin niya. Meron akong isang kaibigan nun, siya lang kalaban yata ng Ginebra. Nanalo yung Shell. Nasa pinakataas kami sa Genad. Tapos, Shell siya panalo. Panalo Shell. Oo, tumutunga siya. Sabi niya, tuwan-tuwa ka. Oo, panalo Shell. Sabihin mo yung lipad na sa pako. Pak, gumanon. Nakita ko eh. Hindi na namahabol kasi nasa bakal yun eh. May Yung pinakataas. Tapos kami yung susunod. So may bakal na ganun. Lumusot yung kamay. Pak! Dati kasi may harang pang bakal yun. May harang pang bakal yun eh. Kasi sobrang mura na ng taas, di ba? Doon kami sa susunod. Pucha, lipad. Pak! Kalusot. Hinebra pa na siya. Hindi na siya Shell fan. Nag-Ginebra na. Baka masot ulit. Ginebra. Pero saya talaga pagkalaban ni Ginebra, no? Doon sa series mo sa Manila Classico, basta nakalaban nyo Ginebra, anong mo? Mas marami kayong panalo o mas maraming talo? Sa tingin mo? Nung time ko, mas maraming panalo. Kaya may one time, kaya kami nag-champion eh. Kaya kami nag-champion dahil sa Antipolo, Ginebra semis namin nun. Tapos sa kabila, Alaska, tsaka ata yun na time? Alaska rin o Shine? Kaya kami nag-champion 2018. So, pag malusot na namin ni Ginebra, pasok kami finals na time. So, madami kami panalo pag dating nung time ko nung semis. Sa dami. Ngayon, nandito ka na sa Tropang Giga. Kamusta naman ang experience mo? Actually, nung nawala ako sa Magnolia, tapos para akong rookie. Okay. Nung lumipat ako ng Northport, para akong rookie nung pagdating ako sa TNT. Sa TNT. Sobrang excited eh. Para akong, ito na, binigyan ulit ako ng chance. Siguro, ito na yung pagkataon na ayusin na lahat, ganyan. So, sobrang na-excite ako nung papiprimahin na nila ako. Kasi nga, nagtatago pa kami noong time eh. Pag muna po si Gio, nag-ensayo ako, sambuan. Pag may na makitang picture, dinidelete agad eh. So, yun time, sobrang excited. Sobrang akong rookie talaga. Parang bumalik yung saya ng parang basketball. Kasi nung nasa Northport ako, parang bagsak lahat eh. Tapos nagka-injury pa ako. So parang nawalan ako ng gana talaga na magtrabaho sa sarili ko. Kasi nga, nung time nung sa Northport, sabihin ko na dito, tapos na rin naman ako dun. Kasi wala kang dun. Walang motivation lahat. Kasi yung ensayo, parang Sunday club. So yung ko dun, nakuha ko dun sa parang bad habit lahat. Kaya nung pagbalik ko ng TNT, parang nasiglahan ulit ako. Kasi lahat ng nagagawa ko dun sa Magnolia noong time, tapos kinumpare ko, mas iba dito sa Parang naging iba yung sistema. Kumbaga, parehong okay, magkaiba lang. Parang okay, pero magkaiba lang. Pero dito kasi, nung nakita ko, siya parang family din naman doon, but iba yung samahan din. Parang iba-iba kasi pagdating mo sa team. So, yun na para akong rookie nung pagdating ko dun sa TNT. Kumbaga, saya, lahat. Na-refresh ka. Na-refresh. Nawala yung isang taon ko na parang bad habit. So, andito na ako sa good. Parang lahat paakat. Tapos pag nakausap ko yung iba, parang yung mga sinasabi na dito tayo sabay-sabay tayo akyat. Ganon. Yung ko sa TNT. Hindi naman talaga ganun kalakas ang TNT kung titingnan mo.
Kasi Nung nawala ka na, ang no? mga player kasi ng TNT, Hindi ka na naglalaro yung mga... yung gusto mo sabihin. pulot-pulot lang eh. Yeah, tama. Kabontin, pinulot lang namin yan. Brian Ruela, gano'n. Ayun, si Gio. Oo. Kumbaga, wala naman Pieces talaga. of the puzzle, kumbaga. Oo, Hindi naman, binubuo lang ni Oo. Coach Chot Coach Chot, na sama-sama kayo dito. Parang gano'n. Maganda ngayon ang karera ng tropa. 2-0. Close to the finals. At may chance ang maging either Ginebra o San Miguel ang mga kalaban. So, Wala pa naman. Marami Di ba pa naman tapos? Di laro ba tong tapos? semis eh. So, Di ba tapos? Di ba tapos? hintayin natin. sige. Ako, nagdidilang ang hill naman to si mga kasama natin. Pero excited ako. Ano naman yung dinagdag ni Gio sa TNT team? For me, actually, alam ko lang yung rules ko. Kung ano yung rules ko dito sa TNT. Kasi nga, iba Gagampanan yung mo lang. inaano ko lang kung anong gusto nila, Coach Chot. Kung ano bakit ako nandito. Yun yung inintindi ko sa sarili ko na bakit ako nandito sa TNT. So may rules ako na gusto nila na wala sa kanila dati. Parang ganun. Yung ano ko dito. Kahit yung rules ko kasi sa Magnolia dati, iba eh. Lahat nagagawa ko. Kumbaga dito, parang limited ba? Masaya na parang okay. Ito yung Focus ka lang focus lang ako doon. So ito yung binigay sa akin. So okay ako. Specific. Ganun lang. Kasi nga lahat naman ganun eh. Yung ano mo eh. Pag basketball player ka, di ba? Kasi Willing ka mag-adjust. willing ka mag-adjust. Kasi syempre bago pa rin ako. So yun naman. Sunod lang. Parang gusto nila. Pero ako, excited ako sa magiging karera mo dito sa Tropang Giga, Thank you, Gio. thank Sa Magnolia fan. Ever Yes, since, sinubaybayan ko yung gilas mo. Pati yung power punch mo, lahat yan. Chinir ko lahat yan. As a fan, chinir ko lahat yan. Kaya so excited ako sa magiging part mo sa Tropang Yes, Giga. yes, At good luck sa Thank you. sa playoffs. Yes, so, At thank you. manunod kami ng live sigurado. Magiging mas exciting ang laro Yes, ng Tropang yes, Giga with you in the roster. Thank you. And doon na magtatapos ang ating episode. Salamat sa with kwento Gio. mo, Gio. Yeah, so Saya. thank you. Kahit na ayaw mo na sagutin yung mga tanong dati na about Australia, sinagot mo pa rin nun para sa amin. Maraming salamat. Tapos na rin naman. Tapos na. Tatanawin namin yung utang na loob. Thank you, Gio. Thank you. Thank you, Gio. Good luck, Mapagod good luck. sa'yo. Yes, thank you. Thank you, CB. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.